Yan po ang ating gagawing blue. Kulay blue po siya. Ang una ko pong ilalagay dyan ay pula. Yan na dito sa ating gawin liig. Yan. Nanda ko po yung pula. Muna po yung aking unang ilalagay. At katulad nga po pala ng dati, nailagay ko na yung silver na gray. Yan po ang pinalalagay ko sa dibdib. Sabay lang muna po tayo. Gray, pula, at ang susunod naman po dito ay puti. Ito po sa pinaka ano niya. Wow. Ang magiging kulay pala nga po nito ay kulay blue. Ang pagpipinis nito ang pangyari nito. Daway lang po tayo. Kamay po ni ka-fisherman ay medyo pasmado na po dahil po sa kakapandal. Kaya po ito po mga paningit ang una kong inuuna. Para paglagay ko po ng ibang kulay, saka ko na siya maiaayos ng tama. Sabay lang po tayo. Ano na po tayo itong kulay blue. At yung pamblong yan ay haluan pa po natin siya ng puti. Yung kaunti po siyang puti. Hindi po siya talagang blue matingkad. Light blue lang po halo siya. At siya po yung ating ilalagay sa ating tura-tura. Ito po yung ating blue. Yan. Talaga pong ang kamay po ni ka-fisherman ay medyo mahina-hina na po sa pag lilitra. Pagpipintura ko ng tura-tura talaga pong medyo mahina na po ako. Medyo rugado na pong maigi yung kamay natin. Kaya po pagpamanin po nyo kung gaano kabagal. Po siya. Yung pundilaw ang ilalagay dyan sa pumpkin stick. Para maging kakaiba naman po itong ating pampiltik
sa ibang ating ginagawa. Maganda po ito pag medyo malabo po ang dagat, talagang kitang kita siya sa ilalim. Nagpuputi-puti ho siya sa ilalim, talaga pong makikita at makikita siya ng cuttlefish. Ito pong mga kulay na ito yung hindi sa akin naaalis, talaga pong pinagsisikapan ko na bago magkaroon ng season ng cuttlefish, kailangan meron akong itong ganitong kulay. Sabay lang po tayo. Ito tayo sa pintats, at wala nga po tayong gaanong itim na kulay, kaya kukuha po tayo nitong pamaraan nitong pintats. Konti lang naman pong kulay na itim, tulad lang po nung dati, para maging attractive din po siya sa ganyan lang po ako magdisenyo ng kulay. Yung kamay na po ni Kapitserman, talaga po ay ganyan na po siya. At ipiprepara po natin siya pag katuyo para paglagay po ng busni. Sabay lang po yung hinanda natin pang kulay sa kanya. Ninalo ko na po para isang lagayan lang, isang disenyo lang po ng pintura, ng pakintab. Ito po yung clear natin. Kailangan po bago siya tumigas ay nakalagay na po tayo nung ating pakintab. Ayan. Yung pamaraan ko nito. Para po siya ay kumapit ng maayos sa ating tura-tura. Hindi po siya kakapit kung yun na po yung busni na mahangin po. Hindi mahirap-hirap magkabit ng ating pakintab. Ganito lang po talaga ang ginagawa ko. Mamaya po maganda na yan. Sabay lang po tayo. Tapos na po yung ating blue. Ito po yung pinakamaganda pag malabo ang dagat. Sana po makuha nyo rin sa inyong lugar para inyong pong pakinabangan. At pinipilit ko po na ibahagi sa inyo itong mga yari kong ito para po magawa din ninyo sa inyong lugar at pakinabangan. At pakisuyo na lang po na paki-like and share po yung ating video, at paki-subscribe naman po, at paki-hit rin po yung ating notification bell para updated po kayo sa ating susunod na mga video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ginagawa natin kanina tura. Gagawin po natin kulay nito ay gray. Ayan po, kulay gray ang ating pong ikukulay dito. At tulad po ng dati, apply natin yung silver lang na busni. At ito pong busni, unang-una po
ay suporta po ito dun sa kahoy para hindi po mapasok ng tubig yung ating kahoy. Number 1 technique po ito kapag gawa po ng tura-tura. Ito po boss ni. Tabay lang po tayo po. Ay lalagyan ko na dito ng dilaw sa mga ano para po paglagay ko mamaya ay maganda yung kalabasan niya. Ito muna po ang aking mga inuuna, ito mga importanteng bahagi na kailangan malagyan ng ibang kulay. Ayan. Sabay lang po tayo at maubos po yung oras natin sa pagbibideo. Wala po tayong itim na pintura, kaya po itong pintats yung ating gagamitin dito sa gawing bahaging gusto kong itim ang kulay. Ayan, ito po yung gagawin tang itim ang kulay. Pagtsatsagaan ta po ito ng pintats. Pati yung pong pintats natin wala na nga tayo ito naman. Talaga pong mahirap dito sa isla. Napakamahal po dito ang bilihin namin, pati mga pintura. Kung nakakabili po sana sa bayan ay medyo bara-bara to. Yan po. Tim na po itong gawing ibabaw ng ano niya. Kailan po tayo. At nailagay ko na rin po yung paningit na dilaw dun sa unahan. Garapan, tukod. At lalagyan ko na po siya ng kulay pula. Ito po siya ilalagay. Kahit po malaki ang guhit niyan, mamaya maaayos ko na din po yan. Ang malaga po, mayroon na siyang kulay pula. Ganito po yung maging design niya. Yan, lahat ko po ito lalagyan kulay pula. Yan. Itabay lang po tayo. Nagtimpla na rin po tayo ng blue at pula. Yan. Gagawin po natin ito sa galamay. Galamay po niya at saka itong sungot po yung gagawin natin pang kulay sa kanya. Sana po magawa nyo rin sa inyong lugar at talaga pong super effective po ng ganitong gamit namin dito. At kaya nga po gusto kong ibahagi ito para pakinabangan po nating mga maglalaot sa karagatan kung ano man po yung epektibong panghanap buhay. Sabay lang po tayo at ano po yung ating video. Nagtimpla na po ako ng pula, blue at puti. Ayan, mas marami po yung puti kumpara sa blue at konti lang po yung pula. Ayan. Ito po ay gray ang lalabas niyang kulay. Ito po yung ating kulay gray na tura-tura. Oh, ano ito ito ng kapindi. Oh, ini itong patri. Para-paraan na lang po para magkaroon tayo ng itim na pintura. Okay. Ang gagawin ko na lang po dito ay itong pintats. Sinsya na po ito, kaliwiti tayo. Siguro hindi nyo po nakikita.
paglagay naman po ng busni nito, hindi naman po yung matatanggal sa dagat. So, itim at pula. Talaga pong tupak na tupak tayo dito dahil isa ho ito sa pinakamahirap na karera, itong pagpintura. Medyo pasmado na po yung kamay ni ka-fisherman, kaya sana magawa ko ito ng tama. Salamat sa Diyos at binigyan po tayo ng pagkaunawa upang magawa po natin ang ganitong panghanap buhay. At nakakagalak nga po na tayo magdaragat ay nagbabahagi din ng ibang panghanap buhay para kumita rin naman yung iba sa ganitong pamaraan ng hanap buhay. Dapat po meron tayong mga ganito talagang gamit, lalo na po at madating din po yung season ng kulambutanan, meron po tayo nakahandang gamit. Talaga pong medyo pahirapan sa pagkulay si ka-fisherman. Halos sinabot po ako ng kalahating araw nito pagkukulay lang. Sabay lang po tayo. Talagang huli natin siya ng tulik-tulik. Kung sabi namin tulik-tulik, pambuhay po siya dun sa kulay no ating ginagawang tura-tura. Ayan. Mamaya po pakikita ko sa inyo ang pagkatapos. Ano ka makapagitan ng kawayan? Mamaya po lalagyan natin ito nung ating pakintab. Dudublihin ta po yung bus ni para ano siya. Pagkatuyo po nito, atin na po itong ibubos ni. Papatuyo na lang po natin siya. Ito po yung ating gray. A-apply na po natin siya ng pakintab. Ganyan po ako pag naglalagay ng busni para ito pong ating nilalagay na pakintab ay dikit na dikit. Ayan. Hindi pwede yung ang busni ay unti lang. At pinapasigundahan ko pa po ulit siya para maganda po yung kapit ng ating pakintab.
para maging attractive po siya sa ating panghuli ng kulambutan. At kung gusto nyo po itong gantong yari po natin, ay pakisuyo naman po na pakisubscribe at paki-like and share na rin po ang ating mga video. Gusto ko po itong magaya ninyo ng mas maayos. Tapos na po siya. At salamat po. At nayari po natin yung pang-apat na klase yan, ng uri ng pintura. Mga epektibo po itong ganitong pintura. At pakisuyo po sa inyo po lahat na akin pong supporter at sumusuporta po sa aming YouTube channel. Pakisuyo po, paki-like and share na lang din po ang ating mga video at paki-subscribe po at paki-hit na rin po yung notification bell para po updated kayo sa susunod po nating mga pagbibideo. Maraming salamat po sa inyong suporta at God bless po sa lahat.